Para po sa ating panimula, ang isang taong walang interes sa buhay na may kabanalan ay ayaw mapakinggan ang tunay na katuruan. Subalit ang isang taong sumampalataya sa Panginoong Sus matapos malaman ang tunay niyang kalagayan dahil sa kasalanan ay tiyak na ligtas at namumuhay sa kabanalan. Ito po ang sinabi ng Biblia sapagkat pinagtiwalaan niya ang ginawa ng Panginoon doon sa krus para sa kapalit sa kabayaran ng kanyang kasalanan. Sabi nga po rin sa 2 Korinto chapter 5 sa mabuting balita, kahit kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Maliwanag po sa ating talata, titingnan natin sa ating talata, ang sabi rito, ito pong nakipag-isa kay Kristo ay pagpapakita, ito po yung sumampalataya. Ang isang taong sumampalataya ay nagiging isang bagong nilalang. Mula sa pagiging makasalanan, ay binabago unti-unti ng ating Panginoon. At ano po ang nawawala? Wala na ang dating niyang pagkatao. Mamaya, maririnig po natin sa mga talata ang binabanggit patungkol dyan. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Kung tayo ay masama, nagiging matino po tayo. So yan, ito natin. Sabi nga, kung tayo makasalanan, mula sa pagiging uod, tayo ay naging isang paru-paro. Ang tawag natin dyan ay metamorphosis. No? Mula sa isang mapinsalang uod, walang ginawa kundi maminsala, manira, katulad ng isang kasalanan, ay napapalitan ng isang magandang paru-paro paglipas ng panahon. Ito yung pagbabago na ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano. Kung ikaw ay isang taong naligtas, makinig kang mabuti sa mensaheng ito dahil inaasahan ang iyong pagbabago mula sa kasalanan tungo sa kabanalan. Ang paksa na atin pong mapapakinggan sa sandaling ito ay may pinamagatang New Life in Christ mula sa Colossians chapter 3, 1 hanggang 10. Tignan po natin, ano-ano ang mga utos sa may bagong buhay kay Kristo. Hindi tayo iniligtas lamang para mamuhay sa sarili nating gusto. Ang isang bagong buhay kay Kristo ay maliwanag na mayroong nakikitang pagbabago. At patutunayan ito sa pamamagitan ng isang buhay na patotoo. Ano pong unang utos sa bagong buhay kay Kristo? Sabi, ituon ang isip sa mga bagay na nasa langit mula talatang 1 hanggang 4. Tignan po natin. Ang sabi dyan, binuhay kayong muli kasama ni Kristo kahit sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay at ang buhay niyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating na ang panahon na nahayag siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Dito ko po nakita sa kulay dilaw, nilagyan ko siya ng kulay dilaw, ito yung ating unang makikitang utos, ituon ang isip sa mga bagay na nasa langit. Kung papansin nyo, baliktad ano, nasa baba yung ituon ng isip, pero yung mga bagay sa langit, binaliktad ko para maunawaan lamang po natin. Ngayon, dapat malaman ng isang ligtas na isa na siyang taga-langit. Ikaw na sumampalataya sa Panginoong Kristo ay isa ng taga-langit o residente ng langit na naglalakbay lamang dito sa lupa. Hindi po itong lupa ang huling hantungan kapag namatay tayo. Tandaan po natin ito. Kaya huwag mong ibuhos lahat dito sa lupa ang iyong kayamanan dahil iiwan mo lamang iyan sa bandang huli.
May sinabi nga si Paul Washer, ang sabi rito ni Paul Washer, the generated heart will never find satisfaction in a fallen world. Ang binago ng Diyos ay hindi nasisiyahan sa nabubulok na mundo. Kaya ang isang Kristiyano ay hindi na po nag-i-enjoy dito sa ating mundo na punong-puno na ng kasalanan at pabulok na ng pabulok. Kaya natatandaan niyo, sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga turo, sa langit mag-impok ng kayamanan at hindi po dito sa lupa. Ngayon titignan natin ang apat na dahilan kung bakit kailangan natin gawin ito, na ituon ang ating isip sa mga bagay na nasa langit. Ang una, sabi rito, binuhay na muli na kasama ni Kristo, na makikita po natin yan sa talatang 1. Sabi nga sa talatang 1, nilagyan ko siya ng kulay dilaw, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. So maliwanag yan, tayo ay binuhay ng ating Panginoon nung tayo ay makasalanan pa. Natatandaan ba natin sa Efeso 2, tayo ay mga patay dati, hindi natin nauunawaan ng tungkol sa Diyos. Buhay tayo physically, but we are dead spiritually. Pero dito, ang sabi, binuhay tayong kasama ni Kristo. Kaya ituon natin ang ating mga pag-iisip sa langit. Hindi na po tayo patay, kundi buhay. Kaya imposibleng maligtas tayo maliban kay Kristo kung tayo po ay nanatiling patay pa spiritually. Purihin natin ang Diyos dahil tayo ay kanyang binuhay at nauunawaan natin ang kanyang mga salita. Ang pangalawa, hindi lang tayo binuhay na kasama ni Kristo, kung bakit natin ituto na ating isip, sabi ron, naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Diyan pa rin po sa talatang 1, tignan natin. Ang sabi diyan, naroon kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Napakaganda. Pansin natin, marami na tayong narinig patungkol sa langit. At sigurado ko, marami sa inyo ang alam ninyo, uy, ginto ang lansangan sa langit. Totoo po yun. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Subalit kung pagdating sa langit, huwag niyong unahin hanapin ang gintong lansangan, kundi ang inyong tignan ang anak ng Diyos, ang Panginoong Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang ibig pong sabihin nitong nakaupo sa kanan ng Diyos ay hindi literal na nakaupo sa kanan. Nung ito po ay pinag-aaralan at maraming sasabi ng mga dalubhasa, nang ibig sabihin pala ng nakaupo sa kanan ng Diyos ay kaparehas ng kapangyarihan. Equal power, equal authority. Ito po yung sinasabi dito sa talatang ito. Ang ating Panginoong Kristo ay meron pong kapangyarihan at nakaupo siya sa kanan na ng Diyos. So siya po, ang ating agad tignan, hindi mga pearly gates, hindi mga golden roads, ang ating Panginoong Kristo. Ang pangatlo, kung bakit itutuon natin ang isip sa langit, sabi, nakatago ang buhay sa Diyos kasama ni Kristo. Sa talatang 3, tignan po natin. Ang sabi sa talatang 3, at ang buhay nyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Tayong mga sumampalataya, ang buhay natin ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ito po ang katiyakan ng kaligtasan. Kailangan ulitin upang hindi makalimutan. Balikan natin ang Juan 10. Sabi nga sa salita ng Diyos, 28 hanggang 29, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol kailanman. Napakagandang pangako. At walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ulitin ko po, kung titignan ninyo, ang sabi rito, binibigyan
Ibinigay talaga ang kaligtasan, kaya hindi po natin ito pinagtrabahuhan o pinagpaguran. Ito ay ibinigay sa pamamagitan ng biyaya nung tayo ay sumampalataya. Maging maliwanag po sa inyo yan. At sa talatang 29, inulit-ulit, ibinigay. No? Ibinigay tayo ng Ama sa anak at hindi malilipol magpakailanman. Napansin niyo yung katiyakan ng kaligtasan. Hindi tayo nagyayabang, kundi ang Panginoon mismo ang nagsabi na hindi tayo mapapahamak. Gaano katibay ito? Walang sino mang makakaagaw sa mga inligtas, sa mga Kristiyano na sumampalataya sa Panginoon sa kanyang kamay. Kung ang kamay ng Panginoon wala nang makakaagaw, sino pang makakaagaw mula sa kamay ng ating Ama? Inulit-ulit, walang makakaagaw sa mga Kristiyano mula sa kamay ng ating Ama. Napakasarap isipin na tayo ay mayroong katiyakan ng kaligtasan. Walang mapapahamak kahit isa. Purihin natin ang Diyos. Ang pang-apat na makikita natin kung bakit kailangan ituon ang ating isip sa mga bagay na sa langit, makikibahagi. Ulitin ko, makikibahagi sa kapangyarihan at karangalan ng ating Panginoon. Napakasarap isipin. Makita natin yan. Sabi rito sa last part, verse 4, sabi rito, si Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating ng Panginoong ang panahon na nahayag siya, mahahayag din kayo. At ito po ang nakita natin, makikibahagi sa kapangyarihan ng ating Panginoon at karangalan. Isang karanasan na iniligtas ni Kristo balang araw, tayo mga iniligtas, ay merong napakalaking pribilehyo na isama ka ng Panginoon dito. Ano po ito? Itong makikibahagi sa kanyang karangalan at kapangyarihan. Sabi nga, hindi lamang kailangan ituon natin ang ating isip para dito, sa panlangit, kundi ang sinasabi rin, sa pangalawa, itakwil ang lahat ng kamunduhan. Ito naman ay mula talatang 5 hanggang 9. Hindi lang natin itutuon sa panlangit, ang pangalawa ay itakwil ang lahat ng kamunduhan. Tignan po natin talata. Sabi, kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. Ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman na katumbas rin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Gayun din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito, galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. Tignan po natin. Sabi nga rito, kung noon nasisiyahan ka dito sa kamunduhan, ngayon iniiwasan mo na ito dahil isa ka ng Kristiyano, isa ka ng bagong nilalang. Marami sa atin, sa totoo, ang nakagawa ng mga nasabi ditong kamunduhan at hindi natin yan pwedeng ikaila. Huwag na natin itong itanggi at pinatawad na tayo ng Panginoon. Sana, dahil sa masaganang biyaya ng Lord, ay tinigilan na natin ito. Pero, ito lang ang malungkot, yung iba, ayaw pa rin tigilan. At lantaran pa rin itong pinananabikan dahil sa social media. Nabubuking tuloy sila dahil sa kanilang mga posting. Kung ganito pa rin ang mga laman ng church, ano pang pwedeng ialok ng iglesia sa mundo kung pareho lang at walang pagkakaiba? Kaya napakahalaga makita po ang pagbabago sa atin bilang mga Kristiyano. Titignan po natin ano naman yung dalawa na kailangan din gawin para itakwil ang lahat ng kamunduhan. Una, ang sabi rito, parurusahan ng Diyos ang mga gumagawa nito. Ulitin ko, parurusahan ng Diyos ang mga gumagawa nito mula talatang 6 hanggang 9.
Balikan natin yung talata para makita po natin. Ayan, mas maliwanag dahil meron siyang kulay. Nakita natin sa talatang 6, kaya ang inuutos ng Diyos, dapat itakwil o dapat patayin ang lahat ng kamunduhan. Dahil bakit? Parurusahan ng Diyos ang gumagawa nito. Pansinin po ninyo, lahat ng masama ay parurusahan. Kung ang kaligtasan ay libre, ang kasamaan ay babayaran. Kaya ang walang pagbabago at paulit-ulit na lang, ito ang babala sa kanila. Parurusahan. Tingnan niyo po. Binanggit dito, parurusahan Diyos, talatang 6. Tignan natin ang talatang 6. Sabi sa talatang 6, parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa nito. Ano tong gumagawa? Ano tong ginawa? Ginagawa, nagawa natin. Sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, kasakiman, na isa siyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang sabi, itong mga bagay nito ay parurusahan. Itong mga bagay, ito na po yung parurusahan. Hindi lang yan, ito ring pamumuhay. Ano itong mga pamumuhay? Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, chismis, parang ito na rin yun. At mga bastos na pananalita, hindi lang yan, maging pagsisinungaling sa isa't isa. So maliwanag, pinapakita sa atin ng Panginoon, ito yung kailangan po nating itakwil dahil parurusahan ito ng Panginoon. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, surely no rebel can expect the king to pardon his treason while he remains in open revolt. Ano po ibig sabihin ni Spurgeon dito? Walang rebelde na aasa na paparulado siya ng hari o ng presidente kung yung kanyang pagtataksil kitang-kita. Di mo ba? Ang kasalanan, di mo naman pwedeng itago yan, nangangamoy yan eh. Kung sinasabi mo, patatawarin ako ng Diyos, pero garapal ka naman sa kasalanan. Paano ka patatawarin? Hindi ka patatawarin. Paparusahan talaga ng Panginoon ang nagpapatuloy dito. Kaya huwag umasang patatawarin ang taksil sa hayagang pagsuway. Napakasakit po sa kalooban na makitang nakasama mo na sa church, matagal mo nakasama sa church, at ang akala mo ay kapatid, pero pagdating sa finals, sa huling araw, sa paghukom, ay doon pala sa labas ng langit mapupunta at hindi sa loob. Kaya gusto natin na hindi dapat emotion. Ano po itong emotion? Damdamin. Kundi affection. Ano pong affection? Pagmamahal. Ang pagmamahal ay handang magsakripisyo para sa Panginoon na kanyang minamahal. Pero ang sakim, alam naman po natin ang sakim, akin, puro sarili. Ang sakim, sarili lamang ang iniisip. Sabi nga ni Paul Washer, our problem is not that we don't love ourselves enough. Our problem is that we love ourselves too much. Mas mahal na yung sarili kaysa sa Panginoon. Mas mahal na. Kaya ang sarili na ang naging Diyos. Natin itong mga awit 24, talatang 3 hanggang 4. Sabi doon, sinong karapat-dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? At sino ang maaaring tumuntong sa kanyang banal na templo? Sino ba? Ang sabi sa talatang 4, makatutungtong ang may matuwid na pamumuhay at malinis na puso, ang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kasama yung sarili, ito yung sakim, at ang hindi sumusumpa ng kasinungalingan. So kung mapapansin niyo, may pagbabago dito. Wala po yung kasamaan, kundi kabutihan, kabanalan, pagbabago, ang makikita po natin dito. Ngayon, tignan natin yung mga ilang kasalanan na binanggit doon. Sabi ni Toby McKeehan, eto, pakinggan niyo po mabuti, tignan niyo mabuti.
Tandaan ninyo, screenshot nyo. If you dislike someone, sabi ni Toby, dislike them alone. Don't recruit others to join your cause. Sa politika, ang dami na yan. Pero sa Kristiyano, dapat wala niyan. Kung ikaw ay merong hindi gusto, huwag ka nang mangdamay. Huwag ka nang mamulitika. Mangre-recruit ka pa eh. Pagtutulungan nyo pa yung isang tao, ikaw lang naman na may ang ayaw sa kanya. Kung ayaw mo, ikaw lang. Huwag ka nang mangdamay ng iba. Yung iba kasi, hindi naman mapapahamak, napahamak dahil nadamay mo. So sana, tigil-tigilan po natin ito. Ulitin ko, huwag nang kukuha ng kakampi para sabihin ikaw ay inapi. Sana kung yan talaga ang kwento. Pero kung hindi, tayo pa ay nanloko. Isa pang kasalanan na pwede nating tignan, na pwedeng namumugad pa rin sa ilang puso ng Kristiyano, ay ito. Hindi ko alam kung sino nagsabi, unknown, a wise man was asked, what is anger? Ano raw yung galit? He gave a beautiful answer. It is a punishment you give to yourself for somebody else's mistakes. Totoo naman, di ba? Pag meron taong may ginawang mali, galit na galit tayo. Na dapat parusahan siya, pero tayo ang nagdurusa dahil sa ating galit. Hindi tayo makakain, hindi tayo makatulog, di po ba? Hindi po yan tigyawat sa ilong, hindi ka in love. Ikaw ay may galit. Kaya ka hindi makatulog, hindi ka makakain. Sana kung ganito mga bagay, anong sabi ng Biblia? Napakaliwanag. Dati natin ginagawa yan nung hindi pa tayo Kristiyano, okay lang yan, normal yan sa isang hindi Kristiyano. Pero kung Kristiyano ka, aba, ito ang sabi ng Biblia, itakwil mo na yan, kalimutan mo na yan, yung ganyang klase ng mga kasalanan. Dahil kapag hindi, posible ito ang mangyari. Choices made in anger cannot be undone. Kill your anger before it kills you. Kung titignan niyo ang larawan, isang asong galit na galit sa ibon. At sa sobrang galit niya, yung ibon lumipad sa bangin, ang akala ng aso, may pakpak siya. At gusto pa rin niyang lapain ang ibon. Pero alam natin ang mangyayari dito, mamamatay ang aso sa taas ng bangin o sa lalim ng bangin na kanyang babagsakan. Anong pumatay sa kanya? Yung kanyang galit na hindi niya pinigilan. Kung maging maliwanag po sa atin yan. Sana, itong mga kasalanan na binanggit dito, hindi natin nilahat dahil abutin tayo ng siyam-siyam. Pero maging maliwanag sa atin na ito ay dapat nating itakwil at hindi natin dapat tayo dito manggigil. Ang pangalawa, sabi, hinubad na ang dating pagkatao at masamang gawain. Magandang salita. Hinubad na ang dating pagkatao at masamang gawain. Wala na, tinanggal na, di po ba? Tignan natin yung talata. Sabi sa verse 9, hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. Sabi nga, wala nang talab o sarap na pwedeng umalipin pa muli kung totoong wala na ito. Ang isang bagay na wala na at hindi mo na nakikita, wala ka na ritong sigla. Basta hindi mo na nakita, wala na yan. Ang problema, yung iba kasi, hindi nawala, itinago lang. Kaya nung binuksan uli yung cabinet, nilabas na uli, ay ito na naman, bumalik na naman sa dati. Hinubad na, isinuot na naman dati. So ang sabi rito nga ng salita ng Diyos, di ba? Patayin, tingnan niyo po yung talatang 5. Pag sinabing patayin, alisin eh. Wala na. Ilibing mo na. Dahil pag hinukay mo pa yan, ang bantot na yan. Sabi rito, may sinabi si Paul Washer. Tignan niyo po, if a person professes faith in Christ, Kristiyano po ako, and yet falls away or makes no progress in godliness, 3 taon ng Kristiyano, 5 taon ng Kristiyano, o sabihin natin 10 taong Kristiyano, ganun pa rin. Ano sabi ni Paul Washer? It does not mean that he has lost his, nawala na yung kaligtasan sa kanya. Hindi. Ang pinatunayan lamang niya, sabi dito ni Paul Washer, isang mangangaral, it reveals that he was never truly converted.
kapag hindi pala talaga nagbabago, ilang taon na, yun pa rin, hindi talaga siya Kristiyano. Mukha lang Kristiyano, pero hindi talaga Kristiyano. Kaya hindi siya pwedeng nawalang kaligtasan, hindi po nawawalang kaligtasan, napakaliwanag. Hindi lang talaga siya Kristiyano, hindi lang talaga siya ligtas, kaya pala hindi siya nagbabago. Sana po, maging warning ito sa atin. Hindi ito kayang itago. Kung wala naman, sabi nga rito, kung tayo ay nananabik pa rin dito sa kasalanan at hindi sa Panginoon, pues maliwanag na hindi talaga tayo Kristiyano. Pero sa mga Kristiyano, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Huwag naman tayo, ulitin ko, huwag naman tayong masarapan sa kasalanan na binayaran ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pong ibig sabihin naman ito? Yung binayaran ng Panginoon na kasalanan doon sa krus. Huwag naman tayong masarapan doon. Wala po itong pinagkakaiba. Binayaran mo ng mahal yung isang bagay, nung ibinigay mo sa tao, pinagbalibagan lamang. Naku po, ano ginagawa mo? Mahal ang pagkabilig niya, ba't binabalibag mo na? Ba't hindi mo inaayos? Parang ganun po ang ginagawa natin. Kapag tayo ay nasasarapan sa kasalanan na binayarang mahal ng ating Panginoon, sana naman po, huwag tayong ganoon. Tignan pa natin. Sabi pa rito, bakit kailangan gawin ito? Na ituon natin o ipakwil natin at ituon ang ating paningin sa ating Panginoon. Sabi rito, sapagkat isinuot na ang bagong pagkatao kay Kristo. Pansin niyo yung talata, talatang 10, isinuot na ang bagong pagkatao kay Kristo. Tingnan po yung talatang 10. Sabi rin sa talatang 10, at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Tingnan niyo mabuti, kahit kayo intindihin niyo. Anong sinabi? Pastor, nakasuot na. Opo, nakasuot na. Ang isang Kristiyano, isinuot na. Ngayon, kung nahubad yan, hindi naman sigurado huhubarin ng Diyos yan. Dahil ang gusto ng Diyos, nakasuot. Ngayon, huhubarin ba ng Diablo yan? Hindi rin. Dahil wala siyang magagawa, takot lang niya. Ang problema, sino naguhubad? Yung Kristiyano lang na naguhubad. Namansin ninyo? Ang pinahubad sa atin, yung kasamaan, hubarin mo yung kasamaan dahil hindi natin yung kailangan. Ang isuot mo, yung bagong pagkatao. Ang problema, nainip, balikan yung kasamaan, hinubad uli yung bagong pagkatao, sinuot uli yung kasamaan. Mali, baliktad. Hindi na po dapat ganun ang mangyari. Ulitin ko, nakasuot na po yung bagong pagkatao sa atin. Sabi nga rito, ano po ang mangyayari kung mananatili? Kung mananatiling nakasuot, tuloy-tuloy po ang pagbabago natin. Ano po ang talagang mangyayari? Tignan natin ang talata. Si Paul Washer, sabi ni Paul Washer, sabi niya, God's purpose in your life is not prosperity. It is not your health. It is not wealth. And more than anything, is not to have your best life now. What is God's purpose for you? As His Son, to make you holy and according to the image of Christ. Kaya makikita natin dito, ano ang dahilan, bakit kailangan natin gawin para maging katulad ni Kristo. Yes, gusto natin yumaman. Sino bang ayaw? Pero ang gusto ng Diyos, maging katulad Christ, likeness. Maliwanag po yan. Tingnan natin talata. Sabi sa talatang 10, ayan po, no? Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha para maging katulad ni Kristo. Gusto kong pansinin niyo to. Sabi nga rito, patuloy, napansin niyo po ba, isinuot na natin ang bagong pagkatao. Itong pagkakataon, patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito. Basta nakasuot yan, patuloy na binabago ng Diyos. Kaya hindi biglaan, pero unti-unti binabago ng Diyos. Bakit?
para maging katulad ni Kristo, ang Kristiyano, tayo na mga sumampalataya sa Panginoon. So maliwanag po, nakita natin na yun ang purpose ng Panginoon, tayo ay ayusin. Ulitin ko, huwag mangyaring tayo ay nagsasalitang patuloy pero hindi po tayo tumutuloy, kundi kumukuluntoy. Ito pong pagbabago ay tuloy-tuloy. Kaya yung patuloy natin, magandang salita yan. Kung tayo ay nagtutuloy-tuloy. Pero pag tayo kumuluntoy, hindi na po maganda yan. Ang pangalawa na makita natin, kailangan isuot ang bagong pagkatao Kristo para, sabi nga, ba't kailangan gawin? Para makilala ng lubusan si Kristo. Kanina sa aming Bible study, the more na close tayo sa Panginoon, lalo mong makikilala ang Panginoon. Kahit sa magkakaibigan, kung lagi kayong magkasama, lagi mo ito o lalo mo siyang makikilala. Tignan po natin talata. Sa bandang ilalim. Sabi, para makilala natin siya ng lubusan. Para makilala mo ng lubusan ng Panginoon, hindi ka kailangan lumayo sa Kanya. Yung bagong pagkatao, kailangan po ay suot-suot natin. Ngayon, maganda itong sinabi ni Spurgeon. No? Sabi, avoid a sugar-coated gospel. Seek the gospel that rips up, pumupunit, wounds, sumusugat, even kills, nananakit, pumapatay. For that's the gospel that makes alive again. Now, anong nakikita natin dito? Lagyan natin ng mark para mapansin po ninyo. No? Sinasabi ditong rips up, wounds, even kills. Actually, itong mga tinitira, hindi naman talaga tao eh. Yung masasamang nakakapit sa tao, yung kasalanan. Kapag ang gospel, ibibigay mo yung todong mensahe ng gospel, hindi mo sila pasasarapin, iduduyan, sabihin mo ang babastos ninyo, ang kakapal ng mukha nyo. Yun talaga ang gospel. Magsipagbago na kayo. Sambahin nyo ang tunay na Diyos at hindi kung ano-ano. Ito yung gospel. Na pag ito narinig nila, mabubuhay silang muli. Pag sila ay iniligtas ng ating Panginoon. Hindi po tayo natatakot pag nakakarinig tayo ng gospel. Kayo mga nasasaktan, ewan ko lang. Baka may nanay yung sugat, kaya pag nadanggi, agoy, agoy, agoy. Pero ang mga wala na, hindi na po tinatablan yan. Kasi bakit? Hinubad na yan. Hindi na po apektado. Kaya yan po ang isang babala sa atin na dapat nating malaman. Ang Bible ay nagpapakilala kung sino ba ang Panginoong Hesukristo habang ito ay binabasa. Kapag huminto, magsisimulang lumayo sa Panginoon ang taong hindi na nagbabasa ng Biblia. Ang Biblia, dito natin nakikilala ang Diyos. Kaya the more we read the Bible, the more we know about the Lord. So wag po tayong magsawa. Para sa ating katapusan, para sa ating conclusion, ang pagbabago, ang tunay na patotoo na ang tao ay iniligtas ni Kristo. Ulitin ko, ang pagbabago, ang tunay na patotoo na ang tao ay iniligtas ni Kristo. Hindi ito madadaya dahil tunay siyang sumampalataya. Hindi naman mahirap magbago, basta gusto lang ito. Balikan natin ang utos na mayroong bagong buhay kay Kristo. Tignan po natin para matandaan natin. Sabi rito, ituon ang isip sa mga bagay na nasa langit. Anong nakalagay dyan? Binuhay na muli kasama ni Kristo. Naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Nakatago ang buhay sa Diyos kasama ni Kristo at makikibahagi sa kapangyarihan at karangalan ni Kristo. Anong pangalawang utos? Itakwil ang lahat ng kamunduhan. Bakit? Parurusahan ng Diyos ang mga gumagawa nito. Bakit? Dahil hinubad na ang dating pagkatao at masamang gawain. Kaya hindi na tayo nag-i-enjoy, okay lang na itapon na natin yan.
pa nga, bakit kailangan gawin itoon at itakwil? Dahil isinuot na ang bagong pagkatao, meron ng kapalit. Ang bagong pagkatao na galing kay Kristo. At ito ay para maging katulad tayo ni Kristo, unti-unting binabago at higit sa lahat, makilala ng lubusan ang Panginoong Jesucristo. Para po sa ating aplikasyon, makikita lamang ang kapangyarihan sa atin ng Panginoon kung patuloy tayong nababago at lumalago sa pagkilala kay Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Narito ang mga gawain ng church. Church services, mayroong midweek, mayroong Sunday, mayroong Bible studies, mayroong small groups, discipleship, at mayroong pa ring mga fellowship. At syempre, ang babasahin. Hindi lang gawain, ano yung babasahin? Ito yung Bible reading every day na atin pong sinusundan. Huwag ang mga ito kalimutan upang hindi mauwi sa kalungkutan. Magsumikap tayo na masunod ang mga ito para makapagbigay lugod tayo sa Diyos. Ang isang tunay na binago ay nagsusumikap, nilalabanan niya ang kanyang sarili para magawa niya ang gusto ng Diyos na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. New life in Christ, para ito sa mga taong iniligtas ng Panginoon at unti-unting nagbabago na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kaparehas na natin siya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain lahat tayo ng ating Panginoon.